Kung gising ka ng gising sa gabi dahil sa pag-ihi, hindi ka nag-iisa. Pero hindi lang ito dahil sa edad, warning sign ito ng katawan mo, at kapag hindi mo pinansin, pwedeng magdulot ng malubhang health issues. Maraming seniors ang akala normal lang ang madalas na pag-ihi sa gabi, pero ang totoo, palatandaan ito ng mas malalim na problema, pwedeng sa bladder, prostate, kidneys o pati sa puso mo. Ang madalas na pag-ihi sa gabi o nocturia, hindi lang nakakabuwisit, delikado rin. Kapag kulang sa tulog, humihina ang immunity mo, nawawalan ka ng energy at tumataas ang risk ng heart problems at memory decline. Kaya importante ang video na to. Ibubunyag natin ang mga daily habits na hindi mo alam na nagpapagising sa iyo sa gabi. Mula sa paraan ng pag-inom mo ng tubig hanggang sa kinakain mo. At kung kailan ka nag-ehersisyo, isa-isa nating tatalakayin ang top 8 reasons kung bakit ka madalas umihi sa gabi at kung paano mo ito maiiwasan. At ang pinaka nakakagulat, ang number 8 reason ay isang bagay na hindi pinaghihinalaan ng karamihan sa seniors. Kaya panoorin mo hanggang dulo dahil kapag naayos mo ito, magbabago ang tulog mo, energy mo at overall health mo. Bago tayo magsimula, kung hindi ka pa subscribed, mag-subscribe ka na at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na videos. At i-comment sa ibaba kung saan lugar ka nanonood para alam namin kung saan umabot ang video na ito. Ngayon simulan na natin. Number 1. Ang pag-inom ng sobrang tubig sa gabi. Mahalaga ang pag-inom ng tubig, pero kung sobrang dami at huli na sa gabi, ito ang isa sa mga pinakasimpleng dahilan kung bakit ka nagigising para umihi. Maraming seniors ang iniisip na kailangan nilang maghabol sa tubig sa gabi, lalo na kung kulang ang nainom nila buong araw. Pero ito ang problema. Patuloy na nagtatrabaho ang iyong kidneys habang natutulog ka, at kapag napuno ang pantog mo sa gabi, wala kang choice kundi magising para umihi. Nakakasira ito ng deep sleep mo at nagdudulot ng pagod kinabukasan. Para sa maraming seniors, ang pag-aayos lang ng oras ng pag-inom ng tubig, hindi ang dami, ay malaki na ang maitutulong para maiwasan ang madalas na pag-ihi sa gabi. Ang ideal na routine ay uminom ng maraming tubig mula umaga hanggang hapon. Tapos bawasan na ang intake pagkalipas ng alas 6 ng gabi. Sa ganitong paraan, hindi mabibigla ang pantog mo habang tulog. Kung may iniinom kang gamot sa gabi, uminom lang ng sapat na tubig para malunok ito. Huwag mag-inom ng isang buong baso maliban na lang kung sinabi ng doktor mo. Ang ilang simpleng pagbabago sa hydration habits mo ay malaki ang magagawa sa tulog mo, energy at overall health. Number 2, kakulangan sa pisikal na galaw sa araw-araw. Maaring magulat ka, pero ang sobrang pagupo sa buong araw ay talagang nakakadagdag sa pag-ihi mo sa gabi. Ganito kasi yan, kapag hindi ka gaanong gumagalaw, lalo na kung matagal na nakaupo, naiipon ang fluids sa ibabang bahagi ng katawan mo. Pagkatapos, kapag humiga ka na sa gabi, nagbabago ang epekto ng gravity at bumabalik ang mga fluids na ito sa bloodstream mo. Ang resulta, dumadami ang urine production mo sa mismong oras na dapat nagpapahinga ka. Malaking problema ito para sa maraming seniors na halos nakaupo lang buong araw. Sa simpleng pagdagdag ng magaan na galaw sa iyong daily routine, mababawasan ang fluid retention at ang pressure sa pantog mo sa gabi. Hindi kailangan ng intense na workout. Ang paglalakad lang ng 10 minuto kada 2 oras o paggawa ng light leg lifts habang nakaupo ay malaking tulong para mas maayos na ma-process ng katawan mo ang fluids. Isa pa, ang pagtataas ng mga binti ng 20 minuto sa late afternoon ay makakatulong para ma-release ang mga naipong fluids bago matulog. Ibig sabihin, mas konti ang gising sa gabi para umihi at mas magiging mahimbing ang tulog mo. Ang pagiging active ay hindi lang mabuti para sa puso. Malaki rin ang epekto nito sa bladder control mo. Huwag mong maliitin kung gaano kalaki ang epekto ng iyong daily movement o kakulangan nito sa gabi mo. Ang kaunting galaw sa araw ay katumbas ng mas maraming pahinga sa gabi. Kung napanood mo pa rin to at nakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito, comment mo lang sa baba ang number 2 para malaman kong nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, sana isubscribe mo na
at i-on ang notification bell para hindi ka makaligtaan ng mga susunod pang videos. Ang suporta mo ang nagpapatuloy sa amin para makagawa ng dekalidad na content na makakatulong sa iyo. Now, tuloy na tayo sa susunod. Number 3. Ang pagkaing maalat at matamis bago matulog. Ang maliit na bag ng chips o kagat ng matamis bago matulog ay mukhang walang masama, pero maaari pala itong dahilan kung bakit sobrang nagtatrabaho ang pantog mo sa gabi. Parehong nakakaapekto ang asin at asukal sa fluid balance ng katawan mo. Ang asin ay nakakapagpauhaw at nagdudulot ng fluid retention. Pagkatapos, habang tulog ka at sinisimulan ng katawan mong i-process ang asin, inilalabas nito ang naipong tubig at dinadala ito sa pantog mo. Kaya ka madalas gumising para umihi. Sa kabilang banda, ang asukal ay nakakapagpataas ng urine production at nakakairita sa lining ng pantog, lalo na kung may diabetes ka o borderline blood sugar levels. Maraming seniors ang hindi alam na ang kanilang late-night cravings ang dahilan kung bakit hyperactive ang pantog nila habang natutulog. Kung mahilig ka sa chips, crackers, sweets o kahit salty nuts sa gabi, oras na para baguhin ang ugali mo. Sa halip, pumili ng small protein-rich snack tulad ng boiled egg o ilang piraso ng almonds. Nakakatulong ito i-stabilize ang blood sugar mo habang gabi at nababawasan ang sobrang paggalaw ng fluids sa katawan. Subukan ding tapusin ang hapunan ng hindi bababa sa 3 oras bago matulog at iwasan ang pagkain pagkatapos nun maliban na lang kung talagang kailangan. Ang late-night snacking ay mukhang maliit na bagay, pero isa ito sa pinakamalakas na triggers ng madalas na pag-ihi sa gabi. Baguhin mo lang ang kinakain mo bago matulog at siguradong magpapasalamat ang pantog mo, pati na rin ang tulog mo. Kung gusto mo ang topic ng video na ito, mag-comment ng mabuhay sa comment section. Kung hindi ito ang inaasahan mo, mag-comment ng 0 para ma-improve ko pa at makagawa ng mas magagandang video na akma sa iyong pangangailangan. Ngayon, ipagpatuloy na natin. Number 4. Ang pag-inom ng diuretics o blood pressure meds sa gabi. Kung umiinom ka ng gamot para sa high blood pressure o fluid retention, mas importante ang timing nito kaysa sa iniisip mo. Maraming seniors ang gumagamit ng diuretics or water pills na tumutulong maglabas ng sobrang sodium at tubig sa katawan. Bagamat kailangan ito para sa heart or kidney conditions, may side effect itong pagdami ng ihi mo. At kung sa gabi o malapit na sa oras ng tulog mo ito iniinom, mapipilitan ang katawan mong mag-flush ng extra fluid sa mismong oras na dapat nagpapahinga ka. Ang resulta, paulit-ulit na pag-ihi buong gabi. Kahit ang ilang blood pressure medications na hindi diuretics ay maaaring magdulot ng parehong problema. Ang solusyon ay kadalasang simple. Kausapin mo ang doktor mo tungkol sa pag-adjust ng oras ng pag-inom. Sa karamihan ng kaso, mas mainam inumin ang diuretics sa umaga o early afternoon. Bibigyan ito ng sapat na oras ang katawan mo para mag-flush ng fluid bago matulog. Huwag magbago ng medication schedule nang walang payo ng doktor, pero itanong mo ito sa susunod mong appointment. Maaari ring gumawa ng symptom diary sa loob ng ilang araw. Itala mo kung kailan mo iniinom ang gamot at gaano kaadalas ka nagigising sa gabi. Ang simpleng habit na ito ay maaaring magbunyag ng malaking dahilan kung bakit hindi ka makatulog ng maayos. Madalas napapabayaan ang tamang timing ng gamot, pero ito ay isang karaniwang sanhi ng nocturia sa mga seniors. Kung napanood mo pa rin ang video na ito at nakatutulong sa iyo ang mga impormasyong ito, paki-comment ng number 4 sa ibaba para malaman kung nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang aming mga videos. Ang suporta mo ang tutulong sa amin na makagawa pa ng mas maraming content na makakatulong at magbibigay inspirasyon sa iyo. Ngayon, tuloy na tayo sa susunod na topic. Number 5, ang pagwawalang bahala sa senyales ng prostate o bladder problems. Para sa maraming seniors, lalo na sa mga lalaki, ang enlarged prostate ang madalas na hindi napapansing dahilan ng madalas na pag-ihi sa gabi. Habang tumatanda, lumalaki ang prostate at pwedeng pumiga sa uretra at pantog,
kaya nahihirapan itong lubos na ma-empty. Ang resulta, paulit-ulit kang nagigising para umihi kahit hindi naman puno ang pantog mo. Para naman sa mga babae, maaaring ito ay dahil sa weakened bladder o pelvic muscles pagkatapos manganak o sa menopausal stage. Parehong sitwasyon, senyales ito ng katawan mo na may hindi tama at ang pagpapabaya ay maaaring magdulot ng impeksyon, pinsala sa pantog o sleep disorders. Ang mas nakakabahala, unti-unting nagaganap ang mga pagbabagong ito kaya maraming seniors ang nag-aakalang normal lang ito sa pagtanda. Pero hindi ito totoo. Kung napapansin mong mahina ang ihi mo, madalas ang pagka-urgency o parang laging may natitira sa pantog, oras na para kumonsulta sa doktor. Simple lang ang mga tests, may available na treatments at malaki ang maitutulong ng maagang aksyon. Makatutulong din ang pagpapalakas ng pelvic muscles sa pamamagitan ng simpleng exercises at tamang fluid intake. Huwag hayaang hadlangan ka ng hiya o pagtanggi sa katotohanan. Karaniwan ang bladder issues, ngunit may solusyon din ang mga ito. Makinig sa iyong katawan. Ang maagang pagtuklas sa mga pagbabago sa prostate o pantog ay makapagpapanatili ng mahimbing mong tulog at makapagpoprotekta sa iyong long-term urinary health. Number 6. Ang hindi inaasahang caffeine sa gabi. Kahit hindi ka na umiinom ng kape pagkatapos ng tanghalian, maaaring may caffeine pa rin na nakakapasok sa iyong gabi at nagpupuyat sa iyong pantog. Maraming seniors ang hindi alam na ang ilang tsaa, sodas, tsokolate at kahit decaf coffee ay may taglay pa ring caffeine. Ang caffeine ay isang diuretic. Naguutos ito sa iyong kidneys na gumawa ng mas maraming ihi at nakakairita rin sa lining ng pantog. Doble problema ito para sa mga taong madalas nang nagigising para umihi. Kung kumakain ka ng dark chocolate pagkatapos ng hapunan, umiinom ng green tea o herbal drink na hindi pala talaga caffeine-free, maaaring hindi mo namamalayan na pinupukaw mo ang iyong pantog. Kahit ang ilang gamot tulad ng pain relievers or cold medicines ay maaaring may caffeine. Laging suriin ang mga label at iwasan ang anumang pinagmumulan ng caffeine pagkatapos ng 3:00 ng hapon. Sa halip, pumili ng herbal teas tulad ng chamomile o rooibos na nagpapakalma sa sistema mo imbes na pasiglahin ito. Ang inumin mo sa gabi ay dapat makatulong sa iyong pag-relax at tuloy-tuloy na tulog, hindi yung gigisingin ka ng punong pantog. Magtala ng iyong mga kinain at inumin sa loob ng ilang gabi at subaybayan ang iyong tulog at pagbisita sa banyo. Maaaring magulat ka kung paanong ang isang maliit na pagbabago sa ugali ay makapagpapababa ng malaki sa iyong pag-ihi sa gabi. Ang caffeine ay hindi lang nakakaapekto sa utak mo, nakakaapekto rin ito sa iyong pantog. Kung nanonood ka pa rin at nakatutulong sa iyo ang mga insight na ito, mag-comment ng number 6 sa baba para malaman kung nandito ka. At kung hindi ka pa nakaka-subscribe, mag-subscribe ka at i-on ang bell para hindi mo makaligtaan ang aming mga video. Ang suporta mo ay tumutulong sa amin na makagawa pa ng magandang content para sa iyo. Ngayon, tuloy na tayo. Number 7. Hindi wastong pagkontrol sa blood sugar levels. Ang antas ng iyong blood sugar ay direktang nakakaapekto sa dalas ng pag-ihi mo, lalo na sa gabi. Kapag masyadong mataas ang blood sugar mo, sinusubukan ng iyong kidneys na ilabas ang sobrang glucose sa pamamagitan ng ihi. Ibig sabihin, mas maraming fluid ang dumadaan sa iyong sistema, mas napapagod ang pantog mo, at mas madalas kang tumakbo sa banyo. Para sa mga seniors, ito ay madalas na early warning sign ng pre-diabetes o di kaya'y undiagnosed diabetes, kahit na hindi ka pa opisyal na na-diagnose. Ang hindi malusog na pagkain at kakulangan sa ehersisyo ay maaaring magdulot ng biglaang pagtaas ng blood sugar na nakakasira sa iyong tulog. At dahil ang mataas na blood sugar ay hindi laging nagdudulot ng sakit o halatang sintomas, maraming seniors ang nagtatagal ng hindi alam na sila pala ay nasa panganib. Narito ang solusyon, kumain ng mas maraming fiber at iwasan ang refined carbs. Layuan ang mga matatamis na merienda at puting tinapay sa hapunan at piliin ang complex carbs tulad ng oats o gulay. Mainam din na magpatingin sa doktor para sa HbA1c blood test kung matagal ka nang hindi nagpapacheck,
Makakatulong itong ipakita ang tunay na kalagayan ng iyong blood sugar sa paglipas ng panahon. Ang pagpapanatili ng normal na glucose level ay sabay-sabay na nakakatulong sa iyong puso, kidneys at pantog. Ang madalas na pag-ihi sa gabi ay maaaring hindi dahil sa pantog mo, kundi senyales na humihingi ng tulong ang iyong blood sugar. At mas maaga kang kumilos, mas magiging mahimbing ang iyong tulog. Number 8. Mahinang paggana ng puso o hindi na-diagnose na heart problems. Maaaring mabigla ka, ngunit ang kalusugan ng iyong puso ang maaaring tunay na dahilan kung bakit ka nagigising para umihi. Ganito kasi ito nangyayari. Kapag hindi mahusay ang pagtibok ng iyong puso, nahihirapan ang katawan mong i-circulate ang fluids sa araw. Kaya ano ang ginagawa nito? Itinutulak nito ang sobrang fluid sa ibabang bahagi ng iyong katawan. Pagkatapos, kapag humiga ka sa gabi, nagbabago ang epekto ng gravity at sinisimulan ng iyong katawan i-process ang naipong fluid. Ipinapadala ito sa iyong kidneys at pantog. Kaya maraming taong may hidden heart issues ang nagigising ng 2, 3 o kahit 4 na beses sa gabi para umihi. Hindi lang ito nakakainis, delikado ito dahil ang madalas na pag-ihi sa gabi ay maaaring isa sa mga unang warning signs ng heart failure sa mga seniors. Maaaring wala ka pang nararamdamang chest pain o hirap sa paghinga, ngunit ang iyong pantog na ang nagbibigay ng babala. Kaya kung mayroon kang namamagang ankles, madaling mapagod, o hirap matulog ng flat, agad na magpakonsulta sa doktor. Ang simpleng heart tests tulad ng echocardiogram or BNP blood test ay makakatuklas ng mga problema ng maaga. Ang magandang balita, sa tamang pag-aalaga, lifestyle changes at gamot, parehong gaganda ang kalagayan ng iyong puso at pantog. Huwag mong balewalain ang connection na ito. Ang pag-ayos ng iyong puso ay maaaring susi para makatulog ka ng buong gabi muli at mabuhay ng mas matagal at mas malakas. Hindi lang edad ang dahilan kung bakit madalas kang umihi sa gabi. May kinalaman din dito ang iyong mga gawain, mga senyales ng katawan, at minsan ay malubha na itong mga babala. Maaring sa oras ng pag-inom mo ng tubig, sa mga meryendang kinakain, sa kalagayan ng puso mo, o sa mga gamot na iniinom, lahat ng ito ay may epekto sa paggana ng iyong pantog sa gabi. At kapag naapektuhan ang tulog mo, naapektuhan din ang iyong kalusugan. Pero ang magandang balita, karamihan sa mga problemang ito ay maaaring solusyonan. Hindi mo kailangang tiisin ang paulit-ulit na paggising o ang hindi magandang tulog. Simulan mo nang gumawa ng maliliit na pagbabago ngayon din. Uminom ng mas maaga, mag-ehersisyo ng madalas, kumain ng masustansya. Subaybayan ang mga sintomas mo. Salamat sa pagsama sa amin ngayon. Gusto naming marinig ang iyong opinyon. Mag-iwan ng komento sa ibaba at ibahagi ang isang bagay na natutunan mo ngayon at kung paano mo ito gagamitin sa iyong buhay. Mahalaga sa amin ang iyong saloobin, kaya huwag magatubiling ibahagi ito. Ang pagbabasa ng iyong mga komento ay nagbibigay sa amin ng malaking motibasyon at inspirasyon. Kung nagustuhan mo ang video na ito at nakatulong ito sa iyo, mangyaring i-like, mag-subscribe at i-share. Ang iyong suporta ay tutulong sa amin na makagawa pa ng mas maraming magandang content para sa iyo. Salamat sa panonood at sana ay makita ka ulit namin sa susunod na video.